Hello! Welcome to our channel! Nandito po kami ngayon para mag-mukbang. Actually, hindi siya mukbang kasi Challenge. math challenge. Mukbang at the same time kasi pagkatapos ng vlog namin, Explanation. kakain mo siya ng kaya niyang kainin. Yan po, oh. Ang dami, no? Bigay lang po to sa amin. Ulit ko ano Taga Davao po kami, so at yung Mema. mga nagsasabing dun Wait sa lang. fries. Ito po, bale, bigay lang po ng ka-workmate ng papa niya. So, correction po tayo konti doon sa nagsasabing nag-calculator yung anak ko sa price challenge. No po, hindi po siya nagka-calculator kasi, Human calculator. ang tawag ko sa kanya kasi human calculator eh. Kasi pag tinatamad po ako magkwenta, tanungin ko lang siya. Kaya, Parang sagot naman kami. oo, minsan, pag focus siya, masasagot niya. Ayan po, oh. Nabot kami ng 2 billion. Evidence po ng mga ginawa niya noon sa price. Ayan po. Ayun, Ayan. 4,000, 8,000, 16,000. Ito yung umabot ng million to billion. Ano yung last number? 2 billion, 147 million, 483,648. Ayan po, di ba? Hindi ako nagbabasa, siya yun. So, thank you so much po sa nanonood ng mga abangers sa aming vlog, lalo na doon sa mga Followers na sa aming mga vlogs. sa mga nag-aabang ng aking vlog na about sa pagtuturo sa bata. Madali lang kung bigyan lang natin ng focus at Focus, At- focus. kailangan ma-stress free ang bata sa pag-learn. Kasi marami akong ginagawang ganun eh. Actually, may 3 pa akong pamangkin na tinuturuan. Kasi busy kasi ang parents. Siyempre, marami sila eh. Ayun, ganun. So, ito po. Start na kami. 3 questions. 9 times 7. 9 times 7, 63. Sige, mag 2 question kami. And 2 question, dapat 2 answers. Na Correct. tama. Pag mali, wala siyang subo. Ano yung sagot? 63. 63 times 4. 63 times 4 equals 200. 63 times 4 equals 252. Tama! Thank you! So, pagbubukas ko na siya kasi nakasagot siya eh. Hindi pa ako nagugutom. Maharlika po ito na rambutan. Ang iba naman native. Iba po native. Kaya ganyan mukha ng lambot ng maharlika. Yan. Bilisan mong kumain. So, anun po? Habang kumakain siya, no, pause tayo kaya baka ma-choke naman ng bata, no? Antayin natin matapos siya. So, isi-share ko po konti sa inyo. Nag-start po si Marky sa ng pag-number. Mas nauna po ang pagbigkas niya ng numbers kaysa sa pagbigkas ng alphabet. Yan po. 2 years old siya. Nabibigkas niya na ang hindi man maganda pagkabigkas ng 1 to 10, at least alam niya nang sabihin. Kahit minsan balibaliktad, at least doon siya una natuto sa 2 years old niya, 1 to 10. So, proceed muna tayo sa question again. Okay. 16 times 4. 16. Yan ba yung question kanina? Iba. Hindi. 16 times 4 equals 64. 64 times 5. 64 times 5. 64 times 5 equals 220. Mali! Ulitin mo! Ay, ulit ha? 64 Ay, times 5. 320 pala na. Oh, yan. Bigyan naman natin siya ng chance to kasi alam ko nagmamadali eh. Nagbulol na
Teka, ilan na yung question ko? Pangalawan yun, no? Nag-connect sila ka na. Nag-connect. So, sagot na naman. Sa maraming ads, diba? Maraming ka. So, sa 2 years old niya, alam niya na bigkasin pa lang ang number. Di pa man fluent, pero at least marunong na siya. Nung mag 2.5 years old siya, identify niya na ang numbers 1 to 10. Pag 3 years old niya, lume-level up na siya. Umabot na yung 100 na siya. Alam niya lang sabihin ang 1 to 100. So, yung mga panahon na yon, hirap kaming kulang kami financially. Kasi ang trabaho pa ng mister ko masyadong maliit at nakakapagod din. Ganun pa rin. Pero, mahal ang bayarin. Siyempre, malaki ang bayarin. Dati pa man. So, nangyari, nagkakataon, nakakakita ako ng alphabet chart. Ng chart na 1 to 100. Wala akong pera. Pag may pera ako, hindi ko naman makita yung chart na yon. Ginawa ko, ganito, ang mas malaki dito na kalendaryo, yung pinakamalaki niya talaga. Ginawa kong, nagsulat ako ng 1 to 100. Tsaka ko idinikit sa wall. So, cut muna tayo dyan sa story na yan. Okay, proceed tayo. Next question. 9 times 9. 81. 81 times 9. 81 times 9. 81 times 9 equals 729. Tama. Okay, kakain na naman ulit. Sana sa sunod na mangustin, no? Ay magbigay ng mangustin. Para maasim na tayo. Yeah, sarap nun. Yun yung therapeutic na Okay. So, yun po. Kasi nagkakataon short kami. Kaya hindi maayos trabaho ng papa niya. Gumawa na lang ako ng sariling chart namin sa bahay. Saka ako dinikit sa wall. From 0 to 100. Namatay natin yung zero. Ako nagawa. Ayun. So, 0 to 100. First line nun, 0 to 10, siyempre. Second line, actually, hindi nga siya nakaline eh. Basta ang akin lang, gusto ko matutunan niya. So, ginawa namin every morning. Parang laro namin. Nasa higaan kami, magbabasa lang siya. Magbabasa. Kasi meron akong ginagawang laro noon eh. Sasakayin ko siya dito sa Nico. Kung ilan yung count ko pala, doon pala siya una natuto. Nung nag-swing siya sa knee, mga 2 years old doon, yun. Doon ko pala siya, naalala ko tuloy. Doon ko pala siya, lahat ng bagay, pag nagsasalita ako, nagagawa ako, o may pinag-uusapan kami, ginagawa kami, nagka-count ako 1 to 10. Tapos, hanggang naging habit niya ang numbering. Hindi pa siya marunong humawak ng pen, ha? Alam niyo yung wall namin puno ng numbers. Number 2, kasi 2 pa siya. Yun. Hanggang dumating na kami doon sa alam niya na ang 1 to 10. So, tapos na siya. Cut muna tayo. Question na naman. Nag-miss na tayo. 34 times 5. 34 times 5 equals 34 times 5. Ano ang bulo? 34 times 5. 34 times 5 equals to Karunga. 170. Tama. Times 6. 170 times 6. 170 times 6 is equal to 100. Ano yung ulit yan?
170 times 6. 170 times 6. Nakagawa ng 1,020. Tama. Okay. So, Fred. Nakaani mo ano. Wala na yan magunti. So, Tanggal. yung 0 to 100, na-memorize niya in 3 years old lang. So, ganon. Hindi pa siya nakakapagsulat at that time. Kasi 3 years old niya pa lang. Kaya, nung minsan, may opportunity ng free trial. Ng common. Ayun, pag minsan doon. Oo, yun. Free trial doon. Grinab ko kasi free sayang. Ang natutunan ko doon, para sa akin, hindi yung math. Kasi ako na nag-learn sa anak ko ng math. Hindi sa pagmamayabang po, wala po akong tinapos. Pero ang math, ako na lang nag-ano sa kanya. Ang natutunan ko doon, sa sinasabi na yun, learn ng pagsusulat ng bata na no pressure. Yun yung na stress-free toddlers nasa videos namin. Yun ang natutunan ko sa mga bata. Kaya walang kahirap-hirap ako sa kanya na magsulat siya. Ang dali lang. Napakadali pala. Yun lang. Yun lang sa about sa learning. Yun ang natutunan ko. Ito naman yung na-share nila nung ano sa amin, ano tawag dyan? Parang meeting namin. Tapos ka na? Almost done. Ang bata, unang-una, Japan kasi yun na ano eh. Disiplinahin natin sila ng about sa learning na yung, eto muna, pagkagising, iwasan natin sila maglaro. Kasi moody sila, pabayaan natin sila. Ayaw nilang gawin yung pinapagawa natin, sige, pabayaan mo. Basta, hindi mo ibibigay yung para sa kanya. Tulad ko, gadget, kaya toys. Pag di niya ginawa yun. So, diyan pa lang sa pagka-toddlers niya noon, natuto na siya. Hanggang ngayon, alam niya na yun. So, proceed muna kami. Question again. $38 times 5. 38 times 5. 38 times 5. Aha. 190. 190 times 8. 190 times 8. 190 times 8 equals to 1,620. Mali! Ano yung question niya kanina? 190 times 8. Oh. Tarong nga. Ha? Mali. Hindi. Bakit? 190 times 8. Mali ka. Mali. Okay, ikaw na ka. Di, sagutin mo. Ayoko. Sagutin mo. Sige, ha? Sa'yo na yan. Kaya kung ang 100 times 8. So, alisin natin ang 90 sa 100. So, 90 times 8, 720. Tapos, 9 times 100, 900, diba? So, ang 900 ay i-plus sa 720. So, ang sagot, 1,620. Mali. Bakit nangyari yun? X. Ganito kasi yun eh. Sige, kasi na yan. Alam mo. Gagawin ko. Sige ha. So, 190 times 8. Oo, 190 times 8. Habang nag-solve po siya kasi umabot na naman ng libo yung question ko. Mamaya paabutin ko na naman to ng 1,000 of 1,000. Ayan.
O, so, una. 190 times 8. 190 times 8. So, ilisik muna natin itong 90. Bahala ka, basta kailangan masagot mo. Oh, alisin natin yung 90 sa 8. Ay, yung 90 sa 100. So, alisin natin. Lagay natin dito. So, ang 90 naman ay ita-times natin sa 8. So, 90 times 8, 720. 720. Oh, so 720. So, naging 100 na lang to. Ano? 190, di ba? Mimo. 100. Reply na naman ito dito. 100 times. Wait! Bakit ganun? Bakit? Bakit na yan? Ano? Hindi ka nakikinig kasi. Diyan po na doon. Mali ka. 520 pala. 1,520. So, mali po siya. Nalaman niya nung ginamit niyang papel. Kasi, Okay. teka lang. Hindi ko nakita-try. Pwede mo ba? 62. Pwede na siya. 62. Ah, Sige, gagamitin mo yan. 62, 40. No, dyan. Not. ito na ako. It's not working. Useless. Yan na. 62 times 5. 62 times 5 ikaw 62 times 5 310 310 times 9. 310 times 9 equals Ha? Ilan tong question ako? Times 9 ng 320 na gani. 360 lang yapong kaon sa addition. 310, di ba? times 9. Oh. so 9 I-times mo sa 9 ang 310. so 310 times 9 310 times 9 ano dyan? 310 times 9 2,000 2,790. Ayan ang sagot. Tama po. Naglalaway na siya. Kasi favorite niya ito. So, nangyari po yun noon sa seminar namin baga sabi ang bata pagagising sa umaga hanggat maaari basta normal lang sila, iwasan natin maglaro sila. Kasi ang utak ng bata mas fresh, mas madaling pumasok ang mga learning niyan. So, iwasan maglaro. Siya, pagkagising niya sa umaga kasi, no toys. Kung gusto mong matulog, matulog ka, basta no toys. Pwede ako natutulog. Pero pag ayaw niyang gawin, ay di wala siyang toys, wala siyang TV, nung may TV pa kami. Kaya sila. Walang TV, walang toys, wala lalong gadget, syempre. So,
nangyari nga, simula nung nag-start siya, I think mga 4 years old yata, doon ako naging strict konti sa kanya. Every morning, meron siyang practice. Nung natuto na siya ng 3 years old, paghawak ng pen at pagsulat, about tracing lang kasi yan dyan sa vlog, stress-free toddlers. Ano lang yan tracing, ang dali lang, as in. At in 2 weeks, marunong na siyang sumulat. Na perfect niya ang trace. After 2 weeks naman nun, all by himself na, talagang ginagaya niya na yun. Tapos, ayun na nga, ang nangyari, sa after 2 weeks, kabisado niya na kasi ang pagtitrace, pinasulat ko na sa kanya ang 1 to 10. Doon pa siya nag-start magsulat. Okay. Parang may lasang gulay. Okay, gulay. Ano, question? Hindi to. Malapit kumakain. Ito. 358 358 times 6. 358 times 6. Pwede kang gumamit ng scratch. No problem. So, habang nagagawa siya niyan, ako naman, puproceed ako. Kaya nung marunong na po siya magsulat. 358 times 3. Tanaon daw na po. Ay, 9 na sige ito. Ay, sa. No. 358 times. Ay, 358. Nakakalimutan ko kasi hindi ako nagasulat eh. 58 times 6 times 6. So, every morning nun, marunong na siya magsulat ng 1 to 10. Insert ko na name niya. Full name niya naman, gitrace niya na. And 2 weeks lang din, nagawa niya na. Na-trace niya lahat. So, nang magawa niya na matrace in 2 weeks ang number 1 to 10 with his name, every morning yun, every morning. Maglalaro kami ng count sa higaan. Tapos, bago siya maglaro, pagkatapos kumain, magtitrace siya. Kasi gali ko din kasi magsulat at magkwenta. Ayun, naging habit niya din pala. Parang nagtataka siya sa akin. Sige lang ako hawak ng ballpen, papel. Hanggang naging ugali niya. Tapos ka na? 2,148. Tapos na pala siya. Okay, tama. Next. Napaisa, di ba? Times 9. I-times mo siya 9, si 2,148. 18,000. Kaya ayun, naging hilig niya na po yun. Hanggang sa siya na, hanggang inaabot na siya ng gabi. Hilig niya na magsulat-sulat. Halan, ang buong bahay may mga sulat na sa wall. Napabayaan lang namin. Tapos, nangyari nga yun nung nag 3 years old and a half siya. Identify niya na ang 1 to 100. Yes, 1 to 100 na. Kabisado niya na. Paano ko nasabing kabisado niya? Kasi nga may ginawa akong homemade chart. Naturo ko, tatanungin ko. Una, babasahin niya. Forward. Katapos nung babasahin niya naman backward. Tapos irarambul-rambul ko ng turo. Alam niya lahat. Kaya nung 4 years old siya, alam niya na addition. Tinimes mo lang yan sa to, di ba? Ay, 9, no? Mali! Nagsulat ka na, mali pa. Ano siya? 2,148 times 9. Oo. Paro nga. 2,148 times 9. Ay, naku, di ako dahil mali. Sandali. Sorry. Ako po mali. Tama po siya. Hindi ko pa pala na total. Tingnan nyo, may calculator na ako. Mali-mali pa. Okay. Ganyan talaga So, ang mga nung- tao na yung talagang mga pagkakamali.
Wala namang taong walang mali. Pero may mga taong nananadya ng mali. Tulad ng ginawa mo sa gamit ko. Tapos, ayun na po. Napunta naman kami sa, nung nag-4 years old siya, addition. Simple lang muna. Subtraction. Kaya tapo makakanton. Ang nangyari naman, nakita ko, ang bilis niya natuto. Nung natuto siya, nabuboard na siya. Kasi alam niya na, sasagutin niya, alam ko na yan. So, medyo bulol pa siya konti. Alam na yan, alam na. Ganon pa siya magsalita. Tsaka, ano pala, ito pa pala yung dahilan kung bakit gumaling ang anak ko sa math. Napaka-plastic ko po para sabihin ko hindi magaling mag-gadget anak ko. Napakagaling. Nga lang, never ko siya pinalaro ng mga kalokohan na apps. No. It's all about learning. Video. Minsan sa papa ko makakaroon ng nalalaro. Normal kasi yun sa papa niya, may mga ganun na laro. Kaya pabayaan ko para banding niya na at the same time, di siya ignorante. Pero sa akin, di siya makagamit ng ganun laro. Even videos po, ang videos niya, about learning din. It's all about math, reading, learning, mga ganun po. Iniiwasan ko kasi yung anak ko may makita na mga na mapupulot na mali. Kasi, Peppa Pig. huwag ka mag-mention na yun. Marami kasing mga cartoons, character, videos na hindi nakakatulong sa bata. So, stop muna tayo dito, no? Proceed muna kami sa question again. Ang taas yan. Division na tayo. Division? Opo. 5, 4, 8, divide 5, 6. 4, 8, divide 6. Oo. 5, 4, 8, divide 6. Teka lang. Titingnan ko muna. Division na po kami. Titingnan ko muna kung divisible ba itong 548 sa 3. Hindi na ako mag-divide. Yun na ang ginawang technique yan eh. Hindi ko na alam yun. Siya na nakakaalam. So, Sige. sige. Yan, sinabi yun sa matinik. I-plus na yan pagkabilang video. Siya na. Sige na. 9. So, 9 sa 5 So, sa 4. Iniiwasan ko ang anak ko mag-nood ng mga nonsense cartoons. Hindi siya divisible by 3. Iniiwasan ko rin siya maglaro ng nonsense games sa apps. Ang laro ko po sa apps, math. Search niyo po, mga math games. Ang dami po. Napakadami. Doon siya lalo nahasa. Para sa akin kasi, ginawa kasi ang apps para matuto din, hindi para malibang lang. Tapos ka na? So, hindi siya divisible by So, ang nangyari, habang ginagawa yon mga ganon, nagalaro-laro siya. Ngayon, may bago siyang apps. Ano yun, nalaro? grade 6 grade math. Ayun, grade 6, grade math. Taas na nun. Range, median, mode. Oh, yan na. Di ko na alam ano yun. Siya alam niya Mamaya laruin. i-explain ko. So, yun. Alam niya. O, pwede mo gamitin yan. Saglit lang ha. Sa vlog lang ha. Pag gamitin kita ng math na, ng tablet na yun ha. Sa vlog lang. After vlog, wala ha. Kailan? Pag nagawa mo, practice mo. Sabagay, practice na to. May 30 minutes ka. Sa book lang. Ay, kailangan mong i-review ang book na hindi mo nagawa kahapon. Kaya magkukwest. Na-review ko yun. I-review ko yun. Oo, yun. Gawin mo yun. Saan yun? Kasi po, Spiders penguins. kahapon, umalis ako. Sabi ko, pag uwi ko, question ako. Ito. Dito, ito. Shout out po kay Ma'am Jen Kahis sa Horga. Siya po nagpahiram sa amin ito. Ay, wala ka din. Kaya, thank you so much po. Close friend po namin yan na teacher. Dito ako kukuha ng mga questions. Asa man questions dito? Akin naman. Ayun naman. Ayan naman question. Ay, sa harap pala ang mga questions. Ayan. Ito. Dito. O, sige. Gawin mo na yan. Hindi kasali yung nakalagay yung index sa
Pagagamitin ko na siya ng gadget pag natapos niya to. Kasi magko-question ako kasi malisaw kahapon. Binigyan ko siya ng obligation niya. Everyday yan. Ang pinaka-rest day niya, Sunday lang. May remainder. So, ipapakita mo maya ni Marky kung ano yung apps na nakakatulong. Kahit dito po sa phone ko, ang apps dyan ng math, I think, 6 dati. Dahil mahinang klase lang ang cellphone ko, Munti. 3 na lang yata yung apps dyan, math pa rin. Kaya sa YouTube, mayroon ding mga downloads na. Tapos ka na? Yan. Anong sagot? 21 remainder 2. Okay, tama po. Wala naman ng papang tayo. 90? Oh, sige. Okay, good. Next naman. 9, 3, 4, 5, 3. Ano? Hindi ba intindihan? Isulat mo. Dito. Dito na lang. Ayaw dyan, dito lagi. Matamaan ito. Hindi, yan, pag ganun ba ang division? Oo, pag ganyan o, matamaan. Sige. 9, 6, 5, 3, 3, 8. 9, 6, 5, 5, 3, 8. 8. 6 na lang. Divide 6. Divide 8. Divide mo siya sa 8. Okay na. Pakita ko muna. Nasira ko yung whiteboard namin. Ayan po ang question niya. Yan. Pwede kumain mo na. No! Tatapusin mo muna yan. Mamaya explain ko na din Oo. about the... Papa-explain ko sa'yo yung anong klaseng laro yun. hindi naman sa isusulat. Focus muna. Divide 8. Asan ang 8 mo? Ayun, divide 8 po yun. Kalimutan niya na isulat. Eto, napagod na akong magtayo. Mag-ano ko muna. So, ayun po ang nangyari nung kasi bago siya maglaro nga, ay disiplina kami sa kanya, ako sa kanya na practice muna bago laro. Actually po, ang papa niya, disagree po yan sa akin nung ano ba yan? Gusto mo mag-teacher anak mo? Hindi. Hyper kasi masyado ito na bata. Sa 2 years old niya po, inakyat niya yung jealousy namin. Anong ako? Yan, yung bintana na jealousy. Inakyat niya yan. Kaya ginawa ko, tinanggal ko yung mga salamin, nilagyan ko ng plywood, nawala yung bintana. Hyper po kasi to siya masyado na bata. Kaya, ayun, ginawa namin. Kaya ako namakit doon sa... Kaya ang ginawa ko, bago siya maglaro, yun muna, practice muna siya. Walang TV, walang toys, walang gadget, walang laro. At least sa half day, nagawa niya yun. Kasi sabi ko naman sa kanya, yung practice mo, minutes lang yan. Minsan, may rest day siya nung mga panahon pala na yun na hindi yun straight. Nangyayari yun nung panahon ng maliit pa siya masyado, mga every other day. Rest ko siya ng 1 day, every other day. May race ako sa Sunday. Hindi yun araw-araw kasi toddlers pa siya nung panahon na yun. So, ginawa ko sa kanya every other day lang. Ngayon, Sunday na lang rest na. Tapos na? Teka, tingnan ko muna ang cellphone ko. So, kapag tama, kukuha na lang na ako ba? Ayan na po. Tama. Yan po sagot niya. Tama. Saan ba dito? Dito ko? Yan ka na ba? Ay, ito. Sige. Kasi yung rambutan. Sa rambutan, dili na rambutan. Sa kadagan, ana. Dili na Hardy rambutan. ka pala. Yan? Hardy ka yan? Ayun. Every morning, laro kami ng numbers. Pero yung practice niya ng writing or lecture namin every other day lang. Hindi pa siya nag-aaral noon. So, nung 5 years old naman siya, nag-aaral na siya.
Kinder 2. Tama? Addition, subtraction, with carry na yan and borrow ha. 2 digits, 3 digits. Alam niya na. Shout out dun sa teacher niya sa kinder. Kasi galit pag nagpapacheck ang anak ko, ang dami daw i-check. Kasi, Ma'am Daisy. hindi, Daisy ito, hindi. Ayaw na i-mention, ayaw na. Yoli, ayaw na. Oh, shout out sa kanya. Reklamo siya kasi ang dami daw i-check. Hindi pa siya napasalamat, may advance siya a student. Anyway, never mind her. Ay, oo, naalala ko na. Oh. Doon. Kasi, papakita ko sa inyo minsan, papaano ko siya na-train. Lalabas ko, andun pa yung mga notebook. Aside sa may notebook siya sa schools, gamit, may gamit din sa personal sa bahay. Kung saan dun siya magpa-practice. Everyday yun. Half day sa school. I mean, 3 hours lang man yun. Ang 1 hour or 2 hours dito sa bahay. So, sa half day na yun, maglalaro na siya. Then, every other day lang yun. Every other day. Nung hindi pa siya nag-school. Pero nung nag-school na siya, Tapos. everyday na. Rest day niya, Saturday and Sunday. So, stop na muna tayo sa story. Continue, question. Ang next, division. Sundat na niya. Division. Ayan, oh. 4, 8, 6, 9, 2, 7. Ulitin mo. 40, 486. 4, 8, 6, 927. 9, 7, next. Ano? No na, dito na. 7. 9 divide, ano na? Yan po question. Yan po ang question niya. Yan na naman po. Go. Divide 7. 7. So, proceed po tayo dun sa story ko. Kaya, nung kinder, hindi kami nag-expect ng award. Alam nyo bakit? Ang pagkatamad yung teacher. Sige na, gawin mo na. So, ang akin lang doon, makakuha kami ng certification kasi nga, public din kasi yon. Okay lang naman, no question sa akin kasi ever since po, hindi ko inaasa ang mga anak ko sa teachers kasi alam ko mahirap ang trabaho ng teacher. So, ako nagtuturo talaga sa mga anak ko. Siya lang ang pinaka-advance. So, nangyari na ngayon, ano namin, every nagpapacheck kami kay teacher, nagre-reklamo. So, ginawa ko, hindi na ako nagpacheck. Saka hindi kasi ako sip-sip. Yun. So, ginawa ko na lang, ako na lang nag-ano sa anak ko, ako na lang nag-check. Lagyan ko siya very good. So, wala man ako yung pang logo na star. Nung nag-aral na siya, kinder, marunong na siya unang nabasa, English. Ha? Ano nga yung story ng Honeybee? Si Pooh, ano yun? Ano yung title doon sa story? The Winnie the Pooh ang libro, pero yung story about Honeybee, yung story, yun ang pinakauna niyang book na nabasa. Oo, tapos next yung Mag 5 years old pa lang pala siya noon. Tama. dito yun. Oh, sige na, dyan na. Ako na maghanap. Andito ba? Ang book na yun, na Honeybee? Nandiyan. Sige, ako na maghanap. Dito na. Diba? Sabi na na. Yan na. Yung little train. English yun. Yan na. Tindihin mo yan. So, yun na ang nangyari. Kami na, ako na mismo nagtitrain sa anak ko. Hindi ko talaga inaasa yan sa teachers. Kahit hanggang ngayon, di pa rin.
Kasi katiran ko, hirap nga ako sa anak ko eh, isa lang eh. Ano pa kaya yung napakaraming bata sa room. Shout out sa mga parents na inaasa ang bata, ang mga anak nila sa teacher. Shout out sa inyo guys. Huwag ganun. Second parents lang ang teachers. Kaya simpatya ko sa teachers eh. Tayo na parents talaga ang magturo sa anak natin first para mas madali. Ang teacher, Mas natapos. ang teacher kasi, papel ang bibigay nila. So, natapos na pala siya. Bago na. Ano ba yan? Sulat na yan. Ano guys? Ay, wala pa din ako na-solve. Pwede yung nasul. Sila nasabi nila. Ano? Malikod ko. Anong mali? Cute ko nila. Ay, ako. Mali dito. Wait lang. Asa ba? Dito. Ay! Bakit pala? Asan ka pa? Diri ko! Mali na naman ako. Ano yan? Ang ginawa niya, imbis na dito siya nagkalkit. Oh, ako na. Apat na mata, di pa makita. Ano ba yan? Ang apat na mata. Salamin ba? Kala ko, nang pamata dito sa ears. Sa likod. Uy, 40 minutes na tayo na. Okay. Tama po. So, Tapos na ba tayo sa... Ay, one question pa yata yun ah. okay na yan. Division yan. Ang hirap yan eh. Hindi, kaya na ako. Dito na ako. Pagod na pa ako dito. Hirap po. Saan sila? Kain mo na siya. Rest mo na ako kaya. So, ako naman. Kaya, shoutout sa inyo, parents. Huwag natin iasa sa mga teachers ang mga bata. Huwag. Isipin nyo, ilan lang ang anak natin sa bahay. Nahihirapan tayo, di ba? Ano pa kaya ang teachers? Even na trabaho nila yan, oo, andun na tayo, profesyon nila. Isipin din natin, tao din yan sila, napapagod, natuturete, mga ganun. Tayo muna magturo. Para pagdating sa school, mas easier sa mga bata. Di ba? At happy naman tayo, both parents and teachers. So, shout out sa atin lahat. And shout out sa mga teachers kong close friend ko till now. Salamat ng marami po sa inyo. Especially kay Ma'am Sahorga, Jenny, and Ma'am Tahil. At lalong-lalo na sa kanyang teacher ninang na si Ma'am Bokya. Yan po sila lahat. Wala silang tinuro sa anak ko. Kaya ko sila naging close friend kasi naging teacher sila before ng mga anak ko. Mga kuya nito. Yan, si Ma'am Jen na nagpahiram ng book na ito. Alam niya kasi ability ng anak ko. Utak ng anak ko. Kaya ngayon pa lang naaawitan na eh. Kasi ayoko ipa-GT anak ko kasi Napakabigat GT mo. is Gifted child. a gifted, talented child. Hindi namin kaya ang section na yon. Even na public lang yon. Compete masyado doon. Ayoko ng ganun. Ang bigat ng mga books. Higit sa lahat, may bayarin dun sa books. Pero okay sila kasi English sila sa room. Iba yung mga salita nila. Wala silang Bisaya dun. Although na sila yung subject na Bisaya. Pero, unlike sa general talaga section ng public na Bisaya talaga ang learning. Ayoko na kasi hindi namin kaya. Hindi namin kaya. Ayoko naman makipag-compete sa kanila na kaya ko. No. Qualified ang anak ko as GT, pero ayoko. Kasi asthmatic yan eh. Ma-pressure. Eh, asthmatic na din ako. Paano ng buhay? Tapos ka na kumain. So, proceed na tayo sa question. Last division. Dali, last division. Last division na ha. Tapos, explanation. Ano naman tayo? Ay, wag na lang yan. Addition na lang. Addition. Mahawal. Sagutin mo na lang, diretso be. Ano eh? Sige. Agad. 1,750 plus 289. Hindi ko naman yata kayang kaisip lang yan eh. Eh, di mo gamit na scratch.
wala man bawal. 1,750 plus 895. Eh, ako na ba yung lapis? Ako na ba? 895. 1,750 1,750 ang sa... plus 895. Walang digits pa dito. Dapat may ano. Ayun na. Mabilis na. 0, 895. 895. Plus... Yan na. Sold. So, yun na nga po. Huwag natin iasa sa mga teacher ang ating mga anak. Tapos na? Nagulat ako. Anong sagot? Anong sagot? Ano? 2,000. Tama. Next. Dalawa ba yan? Next. 200. I-plus mo yan. Plus 4,526. Plus. Teka lang. Ano sagot? Tama. Times mo yan sa 7. Times ko sa 7. Nakala ko plus. Tirang! Last question yan. Proceed na tayo sa ano. Ano sa ganito? Times. Pila to kung yun? Times 3? Times 7. Hindi, hindi ko. Times 7, no? Ha? Ayun. Tama. Sa final question niya. Ayan po. So, ilang minutes? Diyan kami i-stop sa dito. Tapos na Pero- explanation. Pero, meron siyang gagawin pong, Challenge na naman. hindi, Explanation. yung sa improper fraction, kasi maraming hindi marunong nun. Ikaw, naintindihan mo ba yun? Ako hindi ko din alam. Kaya siya Kaya, na lang i-explain magagawa. ko ng mas maayos. Kaya siya na lang po ang magagawa. Ako na mag-erase. Kaya, salamat po dyan sa mga naniniwala sa anak ko. At sana, meron pang mas makaka-appreciate na pwede naman kami matulungan o masuggest. Actually po, nagbablog po ako. Wala po kaming wifi. Naki-wifi lang. Nakiki-wifi lang po ako sa from here, 8 kilometers po para makapunta dun sa wifi ng sister ko. Ano, mas matanda siya sa'yo? Rocky, ang sister, ibig sabihin magkapatid, hindi mas matanda sa akin. No, yun. So, nakiki-wifi lang po ako kaya nahirap po sa akin mag-vlog palagi, mag-ano palagi ng mga videos kay data lang po gamit ko at hindi po ako palagi-lagi nakakaano ng data. Kasi wala naman akong sariling income. Kulang din ang income ng papa niya kaya sabot lang ng kaya ko. Sakto yan, mag-explain ka na na improper fraction. Magbigay ka ng maraming example, ha? Oh, ayan. Wag na Tatlo. dyan. Dito lang, kaya man dito. Kasi di lang makita dito. Kaya yan. Dakuan lang na anong gagawin. Igaganyan mo dito, ganun ba? Bigyan kasi ron. Dako kayo masulat. Proper. Wala na. Ayun na lang kasi isulat na. Uy! I-close. Okay na na. Ayun na isulat. Basta explain mo lang. Kasi kahit isinulat mo yan, kung hindi naman naintindihan ang teacher, ganun yun sila. Kasi minsan, nakakapagod din kasi. Ano pa man na? Kay aunt.
Ay, nakain kaya tayong buto ng kahoy. Ay, lagay na yan doon. Dali na, luha na. Dua! Nagbuot-buot, manggod ka. O, diri na, diri na. O, ito po. Tapos ko na. Ito na ko. Inya na. Tapusin na. Baka malapit na mag 1 hour. O, 15 na. O, dali. Lowest term. O, lowest term daw po. Lowest term. 55. 2, 0. Okay. Anong gagawin? Kaya mo bang madlowing yan? Siyempre, hindi. Kaya, ang ginagawa dyan, Kasi drawing. ang 55 over 220 na tao ang Siyempre, hindi ah. kaya yan ay ginawang 1/4 kasi ang 55 ay 1/4 Ng 220. Oo, tapos, So, para mas maintindihan ng mga tao, kaya ginawa nilang 1/4 kasi itong 55 over 220 ay 1/4 ang ng 220 ang 55. Oh, tapos, Yun. tapos, anong tawag yan sa solve na yan? Sa problem na yan? Lowest term. Okay na yan. Sige. L. So, tapos na. Okay na. Next, yung ano naman, yung improper fraction na yun. Kaya maraming hindi nakakaintindi nun. Oh. Ayaw ko dyan sa taas. Tiyak ko do. Ano kaya? Ang magandang example. Nag-isip ako. Which number mo na? Oh, mixed number. Mixed number po daw. Ay, sa ano na lang, makita man yapon. It's not working talaga ang among ano. Palibhasa, ordinary lang kasi mga gamit namin. Pasensya na kaya hindi namin kaya i-provide yung mga ano. Asan yung lapis? Ginagawa ko po ito para makashare sa inyo ng pwedeng ideas, pwedeng way Ayan. na stress-free at mas happy po matuto. Una, wag niyo na ito pansin na ano yan eh. So, una. 5, 6, 24. Anong gagawin niyo para maging proper fraction yan? Ano daw ang gagawin dyan para maging improper fraction Ito, ang ito. 5 over 6, 24? Anong gagawin? Paano isosolve? Ang whole number ita-times sa Saan? Saan mo multiply? 24 5 times 24, ilan ang sagot? equals to 120. So, 120. I-plus mo ang 120 sa taas. Ayan Tama o. ba? Oo, yan o. 6. So, 524 times 5. O, tapos, may times na, anong gagawin next? I-plus ang 6. O, di 126. So, Ang sagot, ang numerator ay ang 126. 126. At yung yun yung sagot. at ang Yun ba yung sagot? Hindi pa? Ay, hindi pa yung sagot? Ang denominator ay 24 pa rin. So, paano isusulat? So, ito ay i-connect naman dito sa baba. Ay, ang hirap, boy! So, ayan po yung solusyon. Nakita niyo po? So, ayan. Ilang buwan na itong ilang araw, ilang buwan na yata ito, hindi ko pa rin mag-gets. Ang daming position niya. So, Next, ang para malamang tama talaga. ikaw naman sagot. dyan. Dito ka naman sa ano, B, ano, yung walang sulat para makita. Dito kasi yun eh. No, dito yung na. 120. Sige ah. So, 126.
Tapos, 24. So, ang gagawin Mahulog dyan, din ang ano. i-divide ang 24 sa 126. Ha? Ang 24, ang 126 divide sa 24. ang sagot 6. Ilan pala? 5. Ay 5 di ay. 5 ang whole number niya kasi 5 yung nabuo nitong 24 dito sa 126. Tapos So, 5 yung whole number. So, 5. At yung natila ay ang 6. Tapos So, lagyan natin dyan ang 6. At ang denominator ay 24. yan yung tama. Ibig sabihin lumabas. O, kapag Checking. lumabas ang ganito dito, meaning tama. Guys, ang galing oh. Ang question niya 5 whole number over 6, 24. Ito ang solusyon. Ngayon, pag tatama ang sagot, Dapat ito ang lumabas. ito nga ang lumabas. Sa galing dito sa sagot. Galing dito. Very good. So, guys, yan po yung about sa, anong tawag doon? Mixed number and proper fraction. Mixed number and proper fraction. Ngayon naman po, ipapakita niya saglit sa inyo Ang laro niyon. mga laro lang. Ano po? Ayun. Niya na nasa Tabi. na math lang. Ayan o. Ay, 6 Kasi, grade. ay, wait lang. Ito learning pa lang. games. shout out po kay Ma'am Glenda, nurse ng Texas. Texas. Thank you so much po dito sa bigay nyong tablet. Bagamat hindi kaya ang mga apps dito, limited lang, nakakatulong din po ito. Maraming salamat po. At ito po ngayon, ang gamit ni Marky madalas, ayan po oh, chess. Ano mo to? Rose, yan yun. Ayan, ito na yung games. So, yan. Yan yun. Yan yung games niya. 6, ano yan? 6th grade. 6th grade learning games. 6th grade learning games. So, Meron about tong math. science language. Meron din siyang mga science, English. Yan o. Kaso, kailangan pa i-open sa wifi. Wala man kaming wifi. So, yan lang ang kaya. Hindi. I-open pa siya, i-install pa siya ulit. Yan. So, ayan yun, no? Ang Math niya, ibig oh. sabihin ng range, hindi Sige, man- pakita mo. Tapos, kung paano ka maglaro na nag-ano na. Ayan, ganito yun. Dito tayo, itatouch natin tong help na nakalagay para makita ko ano yun. O, median, hindi yan. Mode, hindi. Ayan. Time limit na do. Hindi yan time limit. Sa kuha gani, 1 sige, hour sige. plus. O, sige. So, range. So, babasahin ko. The range is a difference between the lowest and highest value in a set of number. For example, given the set of 5, 8, 17, 6, 2, 12, 20. The small number is 2. The largest is 20. So, 20 minus 2 equals 18. So, 18 is the range. Sige. Sige ha. So, ano bang malaki dito? So, ang malaki ay ang 9, ang 20. At ang maliit ay 5. So, 5 minus 20 equals 15. Yan yan, no? Tapos, Orange na naman. So 3. Ang pinakamaliit. Minus naman siya sa 20. So, 3. So, 20 minus 3 equals 17. Meron yan siya mga rewards. pag na-solve niya yung question ng math, saka pa yan siya makakapaglaro. Oh, yan o. Kasi bala niya yan eh. Kukuha po siya ng mga weapon Bala. niya. Oh, yan o. So, Bali, weapon niya po yun. probability. Oh, yan. Okay, dili makita. Sige, sagot na yun. Ano ang probability na ma-stop
ang spinner sa red? Hindi ko alam. Sige. Siyempre, 1/4. Tama. Next. Mold. Sige. Ito naman. Ayan. The mold is a number appears most often in set of numbers. For example, in this set, 14, 5, 6, 17, 3, 2, 14, 20, 17, 17, 11. There's a 3 set of 17. So, 17 is the mode of the set. So, ibig sabihin yung magkaparehong number. So, ano ba? 4. 4, oh. Tapos, mode na naman. Bigay yung ano eh. 1, tapos 5. 1 tapos 50. So, 15 yung, so 15 yung mode. Ayun, may reward na yun ako mamaya. Ayun, matak na Ayan. ko. Yan na yun, yan na po yun, guys. Matak na ko. Pag na-solve niya yung math, Yeah! makakakuha na siya ng mga weapon niya. Pwede na siya maka-attack sa laro niya, sa games niya. Pirates. Ayan. Kasi kung hindi niya masagot ng tama ang math niya, hindi man siya makakakuha ng bullet o ng weapons niya. So, Kapag may kailangan mali, masolve niya lahat yung questions ng math. So, ganun po yun, guys. Magpapalaro ako sa kanya ng gadget, pero it's all about learning pa rin po. So, guys, hanggang dito na lang po kami. Say thank you na. thank you. And hope you like this again, guys. Sana po i-watch hawa. Ano to? Wait. I-watch niya. Yan lang po muna ang ano namin ngayon. At sa sunod na naman po, marami pa kami mga vlog. Hope you like this po. Please click the notification bell and like. Leave po kayo ng comments. Any comments po as long as makakatulong or makaka-appreciate din sa mga kananonood sa mga vlogs namin. Thank you so much po. Sana po patuloy po kayong mag-nood sa vlogs namin para matulungan nyo din po kami at marami pa kayong makukuhang ideas. Thank you po. Bye-bye. God bless us all. Bye.